matindi mga bossing ang tawag dito riding in tandem ng mainstream media at ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Matindi. Oo, hindi ba napakainit nung nakaraang revelasyon ni Martin Romualdez. O kita mo, nababalita pa ba ngayon? Hindi. Napakatindi ng pagnanakaw sa flood control projects. Nababalita pa ba ngayon? Hindi. Napakatindi ng revelasyon ni Zaldico noon. Nababalita pa ba ngayon? Hindi. O napakatindi ng revelasyon ni Orly Guteza. Nababalita pa ba ngayon? Hindi. Sinundan yan ng revelasyon ng 18 Marines. 18 Marines, napapabalita pa ba ngayon? Hindi. O sino ang laman ng mainstream media ngayon? Putang ina niyan kung hindi si Ridon, si Trillanes, at yung walang kakwenta-kwentang impeachment proceeding dyan sa Kongreso. Alam po ninyo, kayo mga congressman, wala na. Yan na lang yung only chance ninyo to shine. Oo, and are we expecting, mga bossing, that Inday Sara will be, Inday Sara will not be impeached in Congress? Hindi. Oo, we are expecting it already. Noong una pa lang, ini-expect na namin yan. It's just that Supreme Court with our petition, yung petition po ng Banateros Brothers, banat by Coach Oli Bosdada, at nung mga abogado ni Pastor Apollo Hibuloy na si Attorney Torion and other lawyers, nagsampa kami ng petisyon diyan sa Supreme Court at nanalo yon, kaya na hindi nagkaroon ng impeachment proceeding noong nakaraang taon. Pero syempre, sa laki ng nakulimbat ng ibinayad sa mga hayop na mga congressman na yan, I would assume na nakatanggap talaga sila ng bayad, or dalawa lang yan, nakatanggap sila ng bayad para ganyanin si Inday Sara, or alam nila na pag naging presidente si Inday Sara, dahil mga magnanakaw sila, hahabulin sila. O yun lang naman ang reason, yung sinasabi nila na reason na kailangan ng impeachment para sa taong bayan, kailangan ang ganito, gago. Bakit si Inday Sara lang, okay man lang sa amin kung may impeachment kay Inday Sara, pero walang impeachment kay BBM, meron kay Inday Sara. Bakit wala kay BBM? Kasi nga, nakikinabang na sila kay BBM. O, kumbaga nalalangisan na yung mga dila at mga labi nila. And at the same time, si BBM, tanga naman yan, hindi naman na yan magiging threat sa 2028, dahil hindi naman tatakbo yan. Naging presidente naman na so wala namang re-election ang presidente. Kaya alam nila na hindi threat si Bongbong, because kung si Bongbong threat sa 2028 at tatakbo, sigurado isa yan sa mayroong mga kaso. Pero dahil hindi na siya threat, at dahil niluwagan naman niya yung sintron para sa lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas na makapangulimbat, ganyan, bati-bati sila. Taas ng krimen, taas ng droga, ang taas ng corruption. Pero yun nga yung sinasabi natin, napakarami nating ibinabala sa kanila, napakarami nating ibinabato sa kanila, napakaraming mga tao na ang nagsalita, itinuturo ang executive. Itinuturo si Bongbong Marcos, itinuturo si Romualdez, itinuturo si Zaldico. Pero sino ang merong kaso? Ang may mga kaso, yung mga maliliit na mga contractors, samantalang ang daming mga contractor na mga congressman. Hanggang ngayon, wala pang lumulutang. Isa pa lang. Yung si Guardiola lang yung na-freeze yung kanyang asset, pero hindi naman nakulong. O hindi ba si Senator Bong Revilla nakakulong ngayon? Proponent man lang yan. Walang ebidensya na makakapagpatunay na nakatanggap siya ng pera, na may mga kontrata siyang pinirmahan, merong mga CCTV footages, text messages, email exchanges, na siya ay talagang nakinabang dito sa pagnanakaw, because alam natin na may pagnanakaw. Pero ang nakinabang, alam naman natin kung sino lang nakinabang dyan. Yung mga taga DPWH. Sinabi yan ni Romualdez sa kanyang video, di ba? Sabi ni Romualdez, DPWH executive at saka mga executive natin. So sino yung DPWH executives? Yung mga DPWH executive niya, sila Yusek Bernardo, Alcantara, Bunoan, at sino pa yung amo nila? Ayan, DBM, si Pangandaman. Sino pa? Siyempre, sino bang amo ni Kapangandaman? Di si Bongbong. Kasi kung hindi alam ni Bongbong na nagre-release ng pera itong si Pangandaman, di ibig sabihin bobo talaga siya na presidente. Wala siyang alam. Directly reporting sa iyo yung tao, tapos hindi mo alam na nagre-release ng pera. At saka pag nag-release ng pera, dapat may pirma mo yan. Bobo ka talaga, Bobo Marcos. Noong una pa lang na pag-upo mo dyan, isang buwan ka pa lang, nadali ka na, papaano? Kawatan ka talaga, bakit? Bakit? Hindi ba yung sa asukal, tandaan yung asukal? Meron siyang pirma doon sa nagbibigay siya ng authority, dahil siya ang ang Department of Agriculture Secretary during that time.
May pirma na ino-authorize niya yung pag-aangkat ng asukal. Kahit na sapat naman yung supply natin ng asukal, nagpaangkat sila ng asukal. May pirma niya. O anong nangyari? Dininay niya. Hindi daw niya pirma yung ganyang kasinungaling ang putang ina magnanakaw. Sabi ko nga sa inyo ang sinungaling kapatid niyan, kambal niyan, magnanakaw. Parehas, inano yan. Oo, sinungaling, kapatid, magnanakaw. Si Bongbong, iba ginawa niya. Siya yung sinungaling, tapos siya pa yung magnanakaw. Ganon ka-demonyo yan. Oo, inano niya, inani niya lahat. Talagang lahat ng mga sasamang trait, kinuha niya. Oh, doon pa lang, may pirma siya, tapos sinabi niya na, ay hindi ko pirma yan. Oo, inauthorize ko itong tao na to. Di ba, 5 katao ang gumulong ang ulo, natanggal dyan sa Department of Agriculture, tama? O, tapos nadali pa dyan si Vic Rodriguez. Isa sa mga nadali si Vic Rodriguez, inimbestigahan pa si Vic Rodriguez dyan sa Senado. O, ganun kahayop ang mga yan. Ngayon, ganun din yung ginagawa niya sa issue ng flood control pagnanakaw. Siya talaga ang niyan, siya talaga ang nag-o-authorize niyan, siya ang signatory ng lahat ng mga lumalabas ng pera na meron ang bayang Pilipinas Masasabihin nila na hindi lang siya ang taga-executive. Hindi lang siya ang executive. Oo, ang Department of Budget and Management, DBM, nagre-release ng pera nang walang authority niya. Abay, gago kayo. Putang ina, paano nangyari yan? Tanga lang ang maniniwala sa inyo katulad ng mga vlogger yung mga walang utak. Walang hiya kayo. So katulad na sinasabi ko kanina, ganito katarantado itong gobyerno na ito, pero ang mainstream media walang binabalita tungkol dyan. Lahat ng sinasabi ng fake news peddler na si Bongbong Marcos at ni Claire Castro, yun lang ang kanilang hinaharp at pinakikinggan din nila, ino-oppose yun. Paano busog na busog ang mga putang ina Malacanang press corps na yan? Mga taga TV5, GMA7, bilyonaryo, lahat yan, busog na busog ang mga patay gutom na yan. Oo, wala nang kwenta yung mainstream media, kaya dito kayo manonood sa mga vloggers, sa mga vlogs. O sino nga lagi nilang ini-interview? Ini-interview si Luis Tro, paulit-ulit. Si Ridon, paulit-ulit. Putang ina, wala namang sinasabi si Ridon na bago. Ang sinasabi lang naman ni Ridon ay patungkol lang lagi kay Inday Sara, mga ganito, ganyan, paulit-ulit man lang yan. Pero kami nga sa Vox Populi, mga bossing, yung mga banatero sa Vox Populi, ayaw na nga namin ng paulit-ulit As much as we can, ayaw namin ng paulit-ulit yung ini-interview. Kaya lang, kapag may bagong issue doon sa taong na-interview na namin, iniimbita namin siya ulit. Pero bihira at as much as possible, ayaw namin ng paulit-ulit na ini-interview. Kasi senseless Wala nang kwenta kung paulit-ulit lang din. Napopropaganda ka na kung same question, same answers. Natanong na yun nun, di panoorin mo na lang yun dati. Dito ngayon si Ridon, putang ina, araw-araw meron siyang interview sa TV5. Parang yung reporter ng TV5, asawa niya Para sa bahay niya natutulog Ay kada pagmulat pa lang ng mata ni Ridon, ini-interview na siya. Hanggang sa pagpikit ng mata niya, siya pa rin ang ini-interview. Tapos binalita na sa umaga, sa tanghali, hanggang gabi. Putang ina, mukha na lang ni Ridon yung nakikita mo. O ganun din kay Trillanes. Mayat-maya nagpa-file ng kaso si Trillanes. Mayat-maya kasama nila si Trillanes. In-interview na nung taga isang istasyon Ilan ang show bawat istasyon. Mantakin mo, halimbawa may 5 show sa isa sa istasyon, 5 show na mga interview, question and answer. Tangin na siya ang guest mula umagang show, tanghali hanggang gabi. Pagdating pa rin sa report ng mga segments nila, siya pa din, putang ina niyan. Sabi ko, ano ba namang klase ito? Bakit mukha na lang ni Trillanes at saka ni Ridon ang nakikita ko sa mainstream media? Wala na bang ibang pwedeng interview? Samantalang yung abogado, si Levi Baligod, hindi na nila ini-interview. Yung 18 Marines, hindi nila ini-interview. Bakit? Kasi nagsampa ng demanda nagsasampa ng demanda si Trillanes kapag in-interview mo yung 18 Marines. Ba't ayaw mo pa interview yung 18 Marines? O ibig sabihin, yung mga sinasabi ng 18 Marines, nasasaktan ka. At totoo yung sinasabi, nakatanggap daw ng maleta yan si Trillanes na yan. Mantakin mo, sangkot si Trillanes sa korupsyon sa according doon sa 18 Marines. Sangkot siya sa maliit-maliit ang pera. Sinabi pa kung saan yung address niya sa Antipolo dahil hinahatiran siya ng pera doon. Tapos putay ni-interview nyo. Mga mainstream media kayo, mga gago kayo. TV5, yung ABS-CBN, alam natin, demonyo talaga yan. At wala nang ABS-CBN, ninanakawan na ng ABS-CBN yung mga empleyado nila na umaasa sa kanila. Galit na galit sa mga Duterte, pinasara yung ABS-CBN, ang dami daw nawalan ng trabaho. Pero itong ABS-CBN na ito, mga bossing, meron silang bilyon-bilyon na pera na maghahati-hati. Yung mga executive lang, yung mga cameraman, driver, maliliit na mga reporter,
broadcaster, walang mapapakinabangan sa pera na yan. Yung pera na nandiyan dyan sa taas, sila lang maghahati ng bilyon-bilyon na pera na yan. O akala ko ba mahal ninyo yung mga empleyado ninyo? Sinasabi nyo pa, ang dami na walang empleyado. Noong natanggal yung prangkisa nyo nung panahon ni Pangulong Duterte, tapos pera ng istasyon maghahati-hati, kayo-kayo lang nasa ibabaw. Yung mga nasa ilalim, hindi nyo naman bibigyan ng pera, mga puke ng ina ninyo. O anong ibig sabihin yan? O mga ganid kayo sa pera, mukhang pera kayo, bayaran kayo talaga even before. Mga gunggong kayo. O tama? O, yung GMA7, isa rin yan. News 5, lalo na. Putang ina ng mga yan. Mga oligarko kasi ang may-ari ng mga yan. At alam nila na pag Sinday Sara na ang presidente ng Pilipinas, hindi na sila makakapaglambing. Ngayon kasi madaling maglambing kay Bongbong, tanga yan eh. O, pasakan mo lang yung butas ng ilong niya ng pera. Talagang putang ina, didilaan ng tumbong mo yan eh. Magnanakaw yan. Ang Diyos ng mga Marcos, pera. Oo, pera, ang Diyos ng mga Marcos. Bakit natin nasabi? Totoo naman. Kita mo naman yung tatay niya magnanakaw, yung nanay niya magnanakaw, di ba? Pera ang Diyos ng mga yan. Pera at kapangyarihan. Oh. Kaya wala na yan. Sabi ko nga itong mga itong mga mainstream media na to, wala na to. Wala nang pag-asa itong mga to. At itong mga ito ay lumulubog na kaya nanonood na sa vlogger. Kaya mag-follow kayo ha.